Nagluto naman kami ngayon ng ginataang saging na may sahog na tinapa para sa aming pananghalian. Gumawa rin kami ng mantika mula sa gata ng nyog at mahigit isang bote ang nakuha namin. Nagpaani nga si Papa ngayon ng nyog kasi tamang-tama daw, napakaganda ng panahon. At dahil maaga pa naman at hindi pa masyadong nabibilad ang buko, kaya naman nagpakuha na rin kami. Kapag ganito kasi na maaga pa ay napakasarap uminom ng sabaw ng buko kasi napaka-presko pa. Eto na nga lang ang kinain ko sa almusal kasi naubos ko ang 2 buko. Pagkatapos ko kumain ay tumulong naman ako sa paghahakot ng mga nyog na nabalatan na ni Papa. Ibebenta nga pala namin ito ng buo o binuok naman ang tawag dito sa amin. Hindi na muna namin ito gagawing kopra kasi medyo maayos naman ang kilo ng binuok ngayon. 13 pesos kada kilo ngayon dito sa amin. Pero kapag sa palengke ay halos doble ang presyo. Sa inyong lugar po ba, magkano na po ang kilo? Pagkatapos namin maubos kahakot ay nag-asikaso naman ako ng aming ulam para sa pananghalian. At dahil meron kami ditong saging na binigay ni Kaprimo nung nagbisita ako sa kanilang bahay, kaya naman ito na lang ang lulutuin ko ngayon. Saging na sabaw, tinatawag dito sa amin na kalibo, na hindi lang masarap pang ulam kundi napakasarap din pang merienda. Kahit noon pa man ay inuulam na namin ito, bukod sa ginataan ay masarap din ito igisa. Pagkatapos ko mabalata na hiniwa ko lang sa gitna, saka ko ginayat sa katamtamang nipis. Nang matapos na ako sa paggayat ay isinalang ko na ang kawali, inilagay ko na ang gatatang mga pampalasa at isinunod ko na rin ang mga hinimay na tinapa. Sa unang kulo nito ay inilagay ko na ang mga ginayat na saging. Hindi ko na nga ito inubos kasi kaunti lang ang gata. Hinalo-halo ko lang ito at nang malapit na maluto ay naglagay naman ako ng 3 pirasong sili para may sipa. At eto nga naluto na, kaya naman ang kapatid ko ay nagsugba naman ng ilang pirasong tuyo para may pang partner dito sa ulam namin. Kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. At kinaumagahan naman ito, may itinabing 4 na piraso ng nyog si Papa mula sa pag-harvest kahapon kasi gagawa daw siya ng mantika mula dito. Mano-mano lang sa pagkudkod at lahat nga pala ng gagamitin ng nyog ay laya na o yung kulay brown na yung kulay ng bao. Sa pagpiga naman ang inilagay ni Papa yung sariling sabaw nito at hindi na siya nagdagdag ng tubig. Mano-mano rin sa pagpiga kaya kailangan talaga may sapat na lakas para lumabas talaga ang gata nito. Kanina pa nga nakasalang itong kawali kaya naman ang natapos na si Papa sa pagpipiga ay diretso nang inilagay dito ang gata. Dahan-dahan nga lang dyan si Papa sa pagbuhos ng gata kasi maliit lang ang pansala namin. At habang nakasalang si Papa naman dito ay nilinisan itong mga bao ng nyog para sa pagpiga ng ugok mamaya. Sa paggawa nga ng mantika, paminsan-minsan ay kailangan haluin para hindi agad matutong ang ilalim. Si Papa talaga ang sanay na gumawa nito kahit noon pa at kapag nga magluluto si Mama ng maraya o sinapot, kailangan ng maraming mantika, imbis na bumili ay gumagawa na lang si Papa para makatipid. Kapag ganito na ang itsura ng ugok o yung namumuong kulay brown ay pwede na yan hanguin. Ugok nga pala ang tawag niyan dito sa amin at yan ang nilalagay na topping sa kakanina biko. At para makuha ang mantika sa ugok, inilagay ni Papa sa nilinisan niyang bao kanina at iipitin naman ito ng kalahating bao na may butas sa gitna sa pamamagitan ng pagdiin. Ang tawag nga pala nitong proseso ng paggawa ng mantika dito sa amin ay paglalana. At eto na nga pala ang ugok na masarap i-partner sa nilagang saging at pwede naman ito lutuin ulit lagyan ng asukal. Eto naman ang nagawa naming mantika mula sa 4 na nyog. Isinalin na namin sa bote at ang kabuuan ay nakagawa kami ng mahigit 1 bote ng mantika. Maraming salamat nga po pala sa inyo dahil 900k followers na tayo. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pa-share naman po. Diyos mabalos!